Live na ba ngayon si ano? Umar? Okay. Nahanda niya. Magandang gabi na naman mga minamahal na mga kapatid, mga kaibigan at mga kababayan. Ang inyong ating programa na ang Tinig ng Reformasyon ay muling nagbabalik. At ako po ang inyong lingkod, Brother Peter Kayuhen, ay bumabati sa inyo ng magandang gabi. At welcome po sa ating programang ang Tinig ng Reformasyon. At tayo po ay magpapatuloy sa ating ginagawang Bible Study Series tungkol sa mabuting balita ng kaligtasan. At akin din pong binabati ang mga viewers natin sa Facebook na ngayon po ay nanonood at nakikinig sapagkat naka-live po tayo sa Facebook. At ang mga dati po natin na nanonood at nakikinig sa radyo, aking binabati kayo ng magandang gabi at nawa po ay nasa mabuting kalusugan kayo. Kasama din yung mga paminsan-minsan lang nakinig at naka-timing na nakikinig ngayon. At saka yung sa mga bago na tagapakinig natin. Kaya po ay aking binabati at malugod na tinatanggap na samahan niyo po ako sa isang oras na pag-aaral po natin sa salita ng Panginoon. Sa ating pagpapatuloy po ay manalangin muna tayo. Dakilang Diyos, sa kaitaasan po ng mga langit, pinupuri at pinadakila namin kayo, pinapasalamatan at sinasamba sapagkat kayo po ang Diyos na lumalang sa langit at lupa, pinagmulan ng aming buhay at kayo po ang nagbibigay sa amin ng aming pangangailangan araw-araw. Kaya purihin po ang inyong dakilang pangalan. Samahan niyo po kami sa aming gagawin ngayon na pag-aaral at bigyan po kami ng makalangit na pangunawa nang sa ganun po ay lubos namin maintindihan ang mensahe na inihanda ninyo para sa bawat isa sa amin. At nawa po ay
pagpalain ng lahat ng tagapakinig na lagi po silang nasa mabuting kalagayan sa kalusugan ng kanilang pangangatawan, pag-iisip at kanilang emosyon. At ating dinadalangin din po na protektahan sila ang lahat ng aming mga kababayan at mga kapatid sa sakit na COVID ngayon na kumakalat pa rin. Ito ang ating dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. So, pagpatuloy po natin mga minamahal na mga kapatid ang ating pag-aaral sa salita ng Panginoon. Pagpatuloy natin ang ating pag-aaral tungkol sa tanda ng hayop na nakahula doon sa Apokalipsis 13 at sa Apokalipsis 14 na kung saan ay binabalaan tayo ng anghel ng langit na huwag sambahin ang hayop at huwag tanggapin ang kanyang tanda sapagkat mapanganib mga kapatid. Merong banta ang langit na kung tanggapin po natin ang tanda ng hayop at sambahin natin ang hayop ay tayo paiinumin ng galit ng Panginoon at pahihirapan tayo sa 7 salot na nakatala doon sa Revelation chapter 16. Tapos na po natin ang pagtalakay sa identity ng hayop na may tanda at kagabi ay na-identify na po natin kung ano ang tanda ng hayop. Subalit mayroon pang mga katotohanan na dapat nating malaman kaugnay ng tanda ng hayop, kaya itutuloy po natin ang ating pag-aaral sa paksa na ito at mas higit nating paglawakin at palalimin pa ang ating pangunawa tungkol dito. Sa nakalipas na pag-aaral natin sa hula ng hayop at ng kanyang tanda ay ating naitatag ang mga sumusunod na mga katotohanan. Una, nalaman natin na ang hayop sa hula ay sumisimbolo sa kaharian ayon sa Daniel 7 verse 23. Nalaman din natin na ang pulang dragon sa Revelation 12, 1-17, hayop din yon, na may 7 ulo at 10 sungay at ang bawat sungay ay may korona, ay sumisimbolo sa pagan Roman Empire. Kaya hindi literal yon kundi symbolical, no? Yon po ang ikalawa. At ikatlo, nalaman natin na ang hayop sa Revelation chapter 13 verse 1-10 na mayroon ding 7 ulo at 10 sungay at ang bawat korona ay ang bawat sungay pala ay may korona na ito po ay sumisimbolo naman sa Romano Katoliko o papacy kung tawagin, na siyang nag-take over sa pagan Roman Empire, kaya ito ay naging papal Roman Empire. Kaya tinawag na papal Roman Empire sapagkat ang mga papa ang sunod-sunod na nanguna dito. Samantalang yung pagan Roman Empire ay ang sunod-sunod naman na nanguna ay yung mga paganong emperador. Yan, kaya ang papal Roman Empire ay kinilala na siya ang successor ng pagan Roman Empire at ang mga papa ang sinasabing successor ng mga emperador ng Roma. So ang ikaapat ay nalaman natin na ang unang anghel sa Revelation 14 verse 6 and 7 ay nagbibigay ng malinaw na tagubilin sa lahat ng mga naninirahan dito sa mundo na sinasabi, matakot kayo sa Diyos at magbigay kaluwalhatian sa Kanya sapagkat dumating ang panahon ng Kanyang paghatol at magsisamba kayo sa gumawa ng langit at ang lupa at ang dagat at ang mga bukal ng tubig. So yan po ang panawagan ng langit, na ang dapat sambahin ay ang lumalang, yung gumawa o lumalang sa langit at ang lupa at ng dagat at ng bukal ng tubig. Yun pong nilalang ay hindi dapat sambahin. Kaya po mali yung tinatawag na emperor worship, kasi bagamat ang emperor ay malaki ang kanyang responsibilidad at siya ay mataas na tao sa lipunan sapagkat malawak ang kanyang sinasakupan na pinaghaharian, subalit hindi pa rin siya dapat na sambahin.
kasi nilalang lang siya. Yan po. So, pag sinasabi na ang hayop ay sambahin, ay hindi dapat sambahin kasi nilalang din yan eh. Kahit nga yung mga anghel, mga kapatid, ay hindi dapat na sambahin. Pag gagawin natin, yan ay paglabag sa kalooban ng Diyos. Ikalima, nalaman natin na ang pamahalaan ng Amerika na sinisimbolahan ng hayop na may dalawang sungay na binanggit naman sa Revelation chapter 13 verse 11 to 16 ay kanyang tatangkahin na pasasambahin ang mga nananahan sa lupa sa Romano Katoliko matapos na ito'y muling magkaroon ng kapangyarihang maghari sa buong mundo. At gagawa siya ng mga kababalaghan sa paningin ng mga tao upang dayain sila na gagawa ng isang larawan o gagayahin nila ang Romano Katoliko at ipag-utos na sino mang hindi sasamba sa Romano Katoliko at hindi tatanggap sa kanyang tanda ay hindi makakabili at hindi makakabenta, at kung hindi pa sila susunod ay ipapapatay sila. Ayan po ang gagawin ng nakahula dito na hayop na may dalawang sungay, na hindi pa natin inanalyze at pinag-aralan kung ano ang sinisimbolan, pero inunahan ko na kayo kahapon at ngayon binabanggit ko na rin na ito po ay tumutukoy sa Amerika, at yung sungay na yon na sumisimbolo sa dalawang kapangyarihan na umiiral sa Amerika ay yung dalawang partido doon na Democratic Party at saka yung Republican Party. Nariyan ang sekreto ng kapangyarihan ng Amerika. Ika-anim, nalaman natin na ang tanda ng Romano Katoliko ay ang pangingilin ng araw ng linggo na ginawa nilang araw ng Sabat. Yan. Yan yung last na point na pinag-aralan natin kahapon. No? Inaangkin ng Romano Katoliko na siya ay may authority na mas mataas kaysa authority ng Biblia, na ang Papa daw umano ay may dakilang kapangyarihan na kung saan ay mayroon siyang kakayahan na baguhin ang utos ng Diyos. Sinasabi ng Simbahang Katoliko na ang patunay na mayroon nga siyang ganito kadakila na kapangyarihan ay ang katotohanan na pinalitan niya ang araw ng Sabat, na dati ay ang ikapitong araw ng Sabado, ngunit inilipat niya sa araw ng Linggo na yung unang araw. Yan. At itong ginawa niya na pagpalit ng Sabat mula Sabado patungo sa Linggo, ang tinuturo niya na tanda ng kanyang ecclesiastical authority o tanda ng kanyang kapangyarihan. Yan. So, hindi tayo ang nagsabi, kundi siya rin, yung Simbahang Katoliko din ang nagsasabi na yan ang tanda, ang katanda ng kanyang kapangyarihan. Okay? So, ang punto na ito ang ating palalawakin at ating palalimin ang ating kaalaman tungkol dito, no? Para maidiin at makita natin kung bakit ganun na lamang kabigat ang parusa na sinasabi ng Panginoon na kanyang ibibigay doon sa sino mang tatanggap sa tanda ng hayop. Okay, kaya unang-una, ito totoo ba na may Katoliko na nagsabi na ang tanda ng ecclesiastical authority ng Romano Katoliko ay ang pagpapalit niya ng Sabat? May sinabi nga ba talaga sila na ganun o wala? Meron po. Ito, binasa ko kahapon, ulitin ko ngayon. Sabi ni F. Thomas, Chancellor of Cardinal Gibbons, sa kanyang sulat, na-preserve yung kanyang sulat yan nasa internet, kahit na basahin ninyo dyan, mag-research kayo, makikita ninyo. Sabi doon, of course, the Catholic Church claims that the change was her act. Tinatanggap naman daw talaga ng Katoliko, hindi talaga nila itinatanggi
na sila ang sila ang nagpalit ng araw ng Sabat, galing doon sa Sabado, ginawa nilang Linggo. At talagang sabi niya dito, of course, the Catholic Church claims that the change was her act. Pero hindi lang basta tinatanggap. Hindi lang basta tinatanggap, kundi tinatanggap na mayroong, ang tawag doon, yung may kagalakan. Tinatanggap na may they accept it with pride. Yan ang ibig sabihin. And the act, sabi niya dito, the act is a mark of her ecclesiastical power and authority in religious matters. Ayan. At alam nyo, pag sila'y kumausap, noong ginawa nila ito, at matapos ng ilang taon, walang kumu-question, kundi lahat ay sumusunod. Nung pumutok ang natawag na Reformation, Protestant Reformation, challenge nila ang Katoliko, na kasi sabi nila, yan ay tradisyon yan. Wala sa Bible. Wala daw sa Bible. So, sabi nila, ano ang basis ninyo? Bakit kayo nagtuturo ng tradisyon na wala sa Bible? Kasi ang nagiging motto ng mga Protestante, yung sabi nila na sola scriptura, ibig sabihin Bible alone, ano pa? Sola gratia, by grace alone. Sola fide, meaning by faith alone. Yan yung motto ng Protestante noong araw. Kaya ang sagot naman ng mga Katoliko tuwing kausapin nila, tignan nyo nga, kami ay may kapangyarihan na gumawa. Hindi based dito sa hindi based sa scripture, kundi based on tradition. We have the authority na talagang we can modify laws. We can modify laws and we can make laws and implement it. At ang ebidensya na meron kaming ganun ay sapagkat pinalitan namin yung utos ng Panginoon from the seventh day, ginawa naming first day of the week. At tignan nyo nga, sumunod ang lahat ng mundo, ang buong mundo, iginalang. Yan. Kaya, dahil doon sa ito ang lagi nilang binabanggit na ebidensya ng kanilang kapangyarihan na mag-change ng laws. Kaya doon sa Augsburg Confession, matandaan nyo ba yung Augsburg Confession? Ito yung confession ng mga leaders ng mga Protestante, na gumawa sila ng confession of faith na pinagkakaisahan nila, at yun ang kanilang naipresent para mai-present nila sa hari to vindicate or to show what they believe. At alam nyo dito ang sinabi nila when it comes to the change of the Sabbath. Inamin nila na itong change of the Sabbath, ito ang pinagmamalaki ng Katoliko talaga. Sabi nito, the Catholics allege the Sabbath change into Sunday, the Lord's Day, contrary to the Decalogue, as it appears. Neither is there any example more boasted of than the changing of the Sabbath day. Great, say they, is the power and authority of the church, since it dispense with one of the 10 commandments. Nakita niyo yun? Yung tungkol dito sa Sabbath day, yung pinalitan nila. Biro mo yan. Hindi basta-basta yan, because nung pinalitan nila, they are actually claiming to have a power that is above the Bible. Ayan. Kaya no wonder na itong change from sa change of the Sabbath
wherein they were able to impose the keeping of the Sabbath, the first day of the week as the Sabbath, constitute the mark of their authority. Yan ang kanilang claim, mga minamahal na mga kapatid. So ang tanong, totoo ba na ang Romano Katoliko ay nag-aangkin na siya ay may taglay na authority na mas mataas kaysa Bible, kaya't kaya nilang baguhin ang utos ng Diyos? Meron ba silang claim na ganyan? Kasi dito sinasabing pati yung mga protestante, yung mga signatories ng Augsburg's Confession, sinasabi nila yan ang pinagmamalaki daw ng mga Katoliko. Sabi na, they allege the Sabbath changed into Sunday, the Lord's Day, contrary to the Decalogue as it appears. Neither is there any example more boasted of than the changing of the Sabbath. Ayan. So, meron ba talaga silang kine-claim yun na ebidensya? I mean, written evidence. Hindi yung ano lang, haka-haka lang. Meron po, mga minamahal na mga kapatid. Sabi ng isang Catholic publication na tinawag na Catholic Record, dated September 1, 1923, ganito po ang mababasa. Deny the authority of the church and you have no adequate or reasonable explanation or justification for the substitution of Sunday for Saturday in the third, that means in the third commandment of God. The church is above the Bible, and this transference of Sabbath observance is proof of that fact. Biro nyo yan, yung pag-aangkin nila, no? The church is above the Bible, and this transference of Sabbath observance is proof of that fact. Yan. Sinasabi ko ito, hindi paninira sa kanila. Kasi sila nga ang nagsasabi, pinagmamalaki pa nga nila yun. Maliban lang doon sa may mga Katoliko na para bang hindi nila kasi gaanong alam yung significance nito. So, yung iba medyo nahihiya pa nga na kasi hindi nila madepensahan nga sa Bible. Pero when it comes to the leadership of the Catholic Church, hindi po sila nahihiya na aminin. At talagang inaamin nila na with pride talaga. At pinagyayabang nila yun because that is to them a proof of their power, a proof of their authority na wala sa ibang sekta. Yan. Yan po ang sinasabi dito. The church is above the Bible, and this transference of Sabbath observance is proof of that matter. Kaya alam nyo, matapang silang makipagdebate sa mga protestante. Matapang silang makipagdebate. At yung mga protestante, talo nga sila sa debate pagdating dito sa punto na ito. Bakit? Kasi yung Catholic Church, dalawa yung pinagbabasehan kasi ng kanilang pananampalataya. Bible and tradition. Samantalang yung Protestant, sabi nila, they reject tradition and they only believe in the Bible. Okay, so yan sabi. Doon natatalo ang Protestante. Dapat manalo sana ang Protestante kasi tama yung na Bible sila mag-base. Kaya lang, sumusunod din sila sa sa tradition, kaya pagdating sa debate talo sila. Kasi sabi ng Katoliko, sabi niyo hindi kayo sumusunod ng tradition. Bakit itong ginawa namin na Sunday observance, Sunday keeping, na dapat sa halip na Saturday ang Sabbath ay Sunday ang ginawa naming Sabbath. Bakit kayo sumusunod? Kung talagang kayo ay Bible and Bible only, dapat doon kayo sa Sabado kayo mangiling. Bakit kayo nangingilin ng Linggo? Ayan. Kami, sabi nila, as Catholics, meron kaming rason. Sinusunod namin ito not because of the Bible, but because we believe in tradition. Ayan. So, yan po ang kanilang pinagmamalaki. And they are ready to debate on this point.
Kasi sa tingin nila, tama daw sila. Okay. So, ang sunod, totoo ba na ang simbahang Katoliko ay nag-aangkin na ang Papa, hindi lang yung church as a whole, but the leader of the church, which is the Pope, ay may great authority at kapangyarihan na magbago ng utos ng Diyos bilang kinatawan ng Diyos dito sa lupa? Meron ba dokumento na magpapatunay niyan? Meron po, basahin natin. Ito ang sinulat ng isang dating pare na Franciscan priest daw ito, si Lucius Ferraris. At ito, nabuhay siya noong 18th century. At siya ay gumawa ng isang aklat na Prompta Bibliotheca na binasa ko dyan sa internet. Ay tinawag ito na Encyclopedia of Religious Knowledge. Itong ginawa niya. Anong sabi niya doon? The Pope is of so great authority and power that he can modify, explain, or interpret even divine law. The Pope can modify divine law, since his power is not of man, but of God, and he acts a vicegerent of God upon earth. Yan. So, sabi nila na may power daw ang Papa mula sa Diyos na baguhin ang utos ng Diyos dahil siya ang vicegerent. Alam nyo ba ang ibig sabihin ng vicegerent? Kinatawan o representative. A person appointed by a higher authority. Yan ang ibig sabihin. Kinatawan ng Diyos dito sa lupa. Hindi lang kinikilala ng simbahang Katoliko ang Papa na kinatawan ng Diyos Ama, kundi kinatawan din ni Kristo. Kaya sabi dito na vicegerent of God, at the same time, vicar of Jesus Christ pa rin. Meron din bang dokumento na magpapatunay na kinikilala siya na vicar of Jesus Christ? Meron. Kung matatandaan ninyo, yung kailan ba yon nung nung 1994, ay merong ginawa si Pope Paul John II na aklat na inadvertise nila at milyon ang nabenta worldwide. At yon ay nangako siya noon na yung proceed ng aklat niya ito ay gagamitin sa charitable work. Ang pangalan ng aklat na yon is Crossing the Threshold of Hope. Ayan. Sinulat ito ni Pope John Paul II. Anong sabi niya doon sa page 3? The leader of the Catholic Church, sino yung leader ng Catholic Church? The Pope, is defined by the faith as the vicar of Jesus Christ and is accepted as such by believers. The Pope is considered the man on earth who takes the place of the second person of the omnipotent God of the Trinity. Sino yung second person of the Trinity? Si Jesus Christ. Ayan. At yung Pope daw is considered the man on earth who takes the place of the second person of the omnipotent God of the Trinity. Kaya ang tawag doon sa title niya ay Vicar of Jesus Christ. So, ang claim nila is yung papacy, yung Pope, dahil siya yung representative ng God, vicegerent of God, and the vicar of Jesus Christ. Kaya't meron siyang kapangyarihan galing sa Diyos umano na baguhin ang kautusan ng Diyos. Kahit na walang boses na galing sa langit na sabihin hindi siya utusan ng Diyos na baguhin mo. But by his own volition, because he claimed to have that power, kahit without the consent of God, ay gagawin niya yun. Kaya daw niyang gawin yun. Kahit hindi siya humingi ng pahintulot dun sa langit, ginagawa niya yun. And yun ay prerogative daw niya as the vicar of Christ or the vicegerent of God upon the earth. Yan. So, dahil yung pinakaulo ng simbahang Katoliko ay may ganyan na
kapangyarihan. So, it goes with the whole church. It goes with the whole church na ang church ay merong kapangyarihan that is above the Bible. O, di ba meron yung kasabihan na no one is above the law? Pero dito, it seems to be na he is above the law. He is above the Bible. The church claims to be above the Bible. Yan. So, ang tanong, ito bang pag-aangkin ng Romano Katoliko at ng Papa na, yung Pope, yung bang sinasabi niya na siya ang Vicar of Christ, ay totoo ba ito o hindi? Sino ba talaga ang totoong Vicar of Jesus Christ? Yung representative of Jesus Christ dito sa lupa, ayon kay Kristo. Ibinigay ba niya ito sa ilan sa mga apostoles? Binigay ba niya ito kay Apostol Pedro, kay Juan, o kay Pablo, o sa Pope? Hindi po. Ang pinaka-representative niya dito ay walang iba kundi ang banal na Espiritu. John 14 verse 16, 17 and 26 sabi dito, "At ako'y dadalangin sa Ama at kayo'y bibigyan niya ng ibang mang-aaliw upang siyang sumainyo magpakailanman. Sa makatuwid bagay ang Espiritu ng katotohanan na hindi matatanggap ng sanglibutan sapagkat hindi nito siya nakikita ni nakikilala man siya. Siya ay nakikilala ninyo sapagkat siya ay tumatahan sa inyo at sa inyo. Datapwat ang mang-aaliw sa makatuwid bagay ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa aking pangalan. Siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalala sa lahat na sa inyo'y aking sinabi." O, nakita nyo sino ang kapalit ni Jesus Christ dito sa lupa pag punta niya sa langit? Ang banal na Espiritu. At dahil pag bumalik na sa langit si Kristo, hindi na siya makapagtuturo personal sa mga alagad dito. So sino ang magpapatuloy doon sa kanyang gawain na pagtuturo? Ang banal na Espiritu. Ayan. Sabi niya sa John chapter 16 verse 7, 8 and verse 12 to 14. Ganito po ang mababasa. "Gayonman sinasabi ko sa inyo ang katotohanan, makakabuti sa inyo na ako ay umalis sapagkat kung hindi ako aalis, ang tagapayo ay hindi darating sa inyo. Kapag ako ay umalis, susuguin ko siya sa inyo. Pagdating niya ay kanyang susumbatan ang sangkatauhan patungkol sa kasalanan, sa katuwiran at sa kahatulan. Marami pa akong sasabihing mga bagay sa inyo, ngunit hindi ninyo ito matatanggap sa ngayon. Gayonman, pagdating ng Espiritu ng katotohanan, papatnubayan niya kayo sa lahat ng katotohanan. Ito ay sapagkat hindi siya magsasalita ng patungkol sa kanyang sarili. Kung ano ang kanyang maririnig, iyon ang kanyang sasabihin. Ipapahayag niya sa inyo ang mga bagay na darating. Luwalhatiin niya ako sapagkat tatanggapin niya ang sa akin at ipapahayag niya ito sa inyo." O, malinaw na ang kapalit ni Jesus Christ dito sa lupa ay ang banal na Espiritu. Okay. So yung mga sasabihin ni Kristo na hindi niya maidiretsong sabihin dito sa lupa kasi nasa langit na siya, ay sasabihin niya sa banal na Espiritu at ang banal na Espiritu ang magpapaliwanag sa mga tao. Yan. So malinaw po sa Bible na ang banal na Espiritu ang tunay na Vicar of Jesus Christ, the Vicegerent of God, na sinugo ng Ama upang siya ang kapalit ni Jesus dito sa lupa bilang mang-aaliw ng mga Kristiyano. Ang Holy Spirit ang magpapatuloy sa gawain ni Kristo na turuan ang mga Kristiyano sa ganon ay makaalam sila ng katotohanan. Ayan. Tatanggapin ng Holy Spirit ang mga aral mula kay Kristo at kanyang ibibigay sa mga
Kristiyano. Yan. So yan po ang totoo dyan. Kaya wag na po sana tayong maniwala na siya pa rin ang yung Papa daw, ang Vicar of Jesus Christ. Hindi po. Okay. So balik tayo dito sa pagpapalit ng araw ng Sabat na from Saturday ginawang Sunday. Kailan po ginawa ng Romano Katoliko ang pagpapalit ng araw ng Sabat mula sa Sabado patungo ng Linggo? Dito sa Convert's Catechism of Catholic Doctrine ay ganito po ang ating mababasa. Question: which is the Sabbath day? Answer: Saturday is the Sabbath day. Question: why do we observe Sunday instead of Saturday? Answer: we observe Sunday instead of Saturday because the Catholic Church in the Council of Laodicea in AD 364 transferred the solemnity from Saturday to Sunday. Ito po ang paliwanag ni Reverend Henry Tuberville sa kanyang aklat na Abridgment of Christian Doctrine, page 58. Yan. So kailan daw po ginawa ng simbahang Katoliko yung pagpapalit ng araw ng Sabat mula Sabado ginawang Linggo? Noong 364, taong 364. Paano nila ginawa yon? Tumawag sila ng isang council. Yung council na yon, it is a group of people, a body of people composed of representative leaders from many different places. Ayan. Nagkaipon-ipon sila doon, tapos nag-aral sila, gumawa sila ng desisyon. Na yung desisyon nila na yon na kanilang palitan yung day of rest and worship na itinuro ng Diyos sa kanyang sa Biblia, at sa halip na sa Saturday, which is the 7th day of the week, ay inilipat daw nila sa Sunday, the first day of the week. Yan. Gusto nyo bang mapakinggan kung ano ang part ng text na yung bang decision na ginawa ng Council of Laodicea? Kung i-research nyo yan sa internet, makikita nyo, mahaba yun. Pero magbigay lang ako ng dito ng portion para malaman ninyo kung ano ang naging desisyon nila. Sabi dito, sa isang aklat na sinulat ni Charles H. Hefil, A History of the Councils of the Church. Ayan, page 316. Christians shall not Judaize and be idle on Saturday, but shall work on that day. But the Lord's day they shall especially honor, and as being Christians shall, if possible, do no work on that day. If, however, they are found Judaizing, they shall be shut out from Christ. Ayan, medyo mabigat itong kanilang desisyon. Kasi yung Sabbath day, na yun yung pinangingilin ng mga Hudyo, at saka yung mga sinuunang Kristiyano, ito ay sa ikapitong araw na kilala natin sa pangalan na Sabado, yung ikapitong araw, no? Ngayon, yan ay araw ng pahinga at araw ng pagsamba, congregational worship. Pero anong ginawa nila dito? Ginawa nila na working day. Sabi nila dito, Christian shall not Judaize. Ibig sabihin, huwag silang susunod doon sa mga Hudyo. And be idle on Saturday. Yung idle means magpahinga sila, wala silang trabaho. Huwag silang magiging tamad sa araw ng Sabat. Huwag silang magiging idle sa araw ng Sabat. Kundi anong gagawin nila daw? But shall work on that day. So, yung sabi ng Panginoon, magpahinga kayo sa ikapitong araw, 6 na araw magtrabaho kayo, ikapitong araw magpahinga kayo, binaliktad ngayon ng simbahang Katoliko. Sabi nila, kayong mga Kristiyano, huwag kayong maging yung magpahinga sa araw ng Sabat.
na wala kayong ginagawa, magtrabaho kayo. Tapos, pagdating ng first day of the week, sabi nila, but the Lord's day shall especially be honored. And as being Christians, shall if possible do no work on that day. O meaning, magpahinga sila sa araw na linggo. At huwag silang magtrabaho. So, yung dapat na pahinga ay Sabado, pinatatrabaho ang mga Kristiyano. Yung first day of the week na dapat yun ang unang araw ng pagtatrabaho, pinapahinga sila. Yan. At merong parusa. Kapag itong mga Kristiyano, ayon sa desisyon nila, ay nasumpungan sila na they are found Judaizing. Ibig sabihin, nagpapahinga sila sa araw ng Sabat tulad ng ginagawa ng mga Hudyo. Ano ang sabi dito? They shall be shut out from Christ. Yan, ganun po pala yung ginawa nila eh. Yung sinangtify ng Panginoon, yung araw na pinabanal ng Panginoon, at ginawa niya na araw ng pahinga, ay ginawa nilang ordinary day of working. Tapos yung ordinary day of working na first day of the week na hindi naman sinangtify ng Panginoon, hindi pinabanal, yun naman ang kanilang ginawang araw ng kapahingahan at pagsamba. Ayan. At ang rason nila, sabi nila, inilipat daw nila yung sanctity, solemnity of the Sabbath from the 7th day to the first day of the week. Yan ang ginawa. At bakit ginawa nila yon? Because they claim na meron silang ganong kalaki na kapangyarihan na mas above the Bible. Mas malaki pa, parang mas sinasabi nila na mas mataas ang kapangyarihan nila kaysa sa kapangyarihan ng salita ng Bible na salita ng Diyos. So that is tantamount to exalting themselves to have authority above the authority of God, who is the writer of the Bible. Ayan. So, inamin ba ng Romano Katoliko na noong pinalitan nila ang araw ng Sabat na Sabado at ginawang Linggo ay wala silang batayan sa Bible, na talagang they base it only on their own authority and not based on scriptural authority? Inamin ba nila yon? Inamin din nila yon. Kaya huwag na tayong magpaligoy-ligoy pa, mga kapatid. Huwag tayong magbigay ng any rason na ngayon kasi napapansin na maraming mga ipinagtatanggol nila na itong linggo daw ay nasa Bible daw yun. Turo daw ng Biblia yan. Turo daw ng Biblia. Pero ito naman na originator ng Sunday worship, Sunday sacredness, inamin nila mismo na they did it without biblical authority. Basahin po natin. Sabi ni James Cardinal Gibbons doon sa kanyang aklat na The Faith of Our Fathers, dito sa page 89, yung 88th edition. You may read the Bible from Genesis to Revelation and you will not find a single line authorizing the sanctification of Sunday. Ano raw po? You may read the Bible from Genesis to Revelation and you will not find a single line o single verse, single sentence authorizing the sanctification of Sunday. The scriptures enforce the religious observance of Saturday, a day which we never sanctify. Malinaw. Mabuti pa, kung minsan, mas mabuti pa itong mga tumatanggap, yung guilty na tinatanggap niya yung kanyang guilt is mas maganda pa yun kaysa yung guilty na tumatanggi. Hindi tama yun, no? Kaya lang, nasa mali pa rin yung gumagawa ng mali na inaamin niya at saka gumagawa ng mali na hindi niya inaamin, pareho namang mali yun. Kaya lang ang mabigat ang punishment nung hindi tumatanggap kaysa yung tumatanggap, kasi yung tumatanggap minsan may konsiderasyon pa yan eh. Ayan.
Ito pa ang sabi naman ng isa ni Reverend Stephen Keenan. Sabi niya sa kanyang Doctrinal Catechism, page 174, have you any other way of proving that the church has power to institute festivals of precept? Answer, had she such power, she could not have done that in which all modern religionists agree with her. She could not have substituted the observance of Sunday, the first day of the week, for the observance of Saturday, the seventh day, a change for which there is no scriptural authority. Nakita niyo yan? Nung ginawa nila yon, they are fully aware that they have no Bible authority to do it. But they did it anyway. Bakit? Because they claim, based on tradition, that they have authority to change God's law. Yan po ang totoo niyan. Sabi pa ni Thomas Enright, prove to me from the Bible alone that I am bound to keep Sunday holy. There is no such law in the Bible. It is a law of the Holy Catholic Church alone. Alone. The Bible says, remember the Sabbath day to keep it holy. The Catholic Church says, no, by my divine power, I abolish the Sabbath day and command you to keep holy the first day of the week. And lo, the entire civilized world bows down in reverent obedience to the command of the Holy Catholic Church. Yan naman ang sinabi ni Thomas Enright. Okay. Ano ang ibig sabihin kung ang isang Kristiyano ay linggo ang ipinangingilin bilang Sabat ayon sa utos ng Roman Catholic Church, sa halip na Sabado ayon sa utos ng Diyos? O, titingnan natin ngayon yung implication. At gusto kong makita nyo dito kung bakit ayaw ng Panginoon na sambahin yung hayop at tanggapin yung kanyang tatak. Tandaan natin na yung tanda ng hayop is Sunday, the keeping of Sunday as the Sabbath. That is the mark of the beast. Yan yung tanda ng hayop, the keeping of Sunday as the Sabbath, because yun daw ang sinasabi na tanda ng kanilang ecclesiastical power. So, having said that, ano ngayon ang ibig sabihin kapag ako halimbawa o ikaw kaibigan, tayo ay mangilin sa araw ng linggo? Ipangilin natin yon ayon doon sa iniuutos ng Roman Catholic Church na sa halip na Bible na Sabado ang ating ipangilin, at gagawin natin yung day of ay itakwil natin yon at sumunod tayo dito sa simbahan ng Katoliko na linggo ang ating ipangilin. Ano ang magiging implication nun? O ano ang interpretation nun? Anong kahulugan nun pag ginawa natin yun? Basahin ko sa inyo ang sinasabi nila kung ano ang magiging kalalabason nun kung gagawin natin. Unang-una, kung gagawin ko yan, o gagawin ninyo, kung gagawin natin, tayo ay sumusunod sa authority ng Roman Catholic Church at hindi sa authority ng Diyos. Yan. So, ang ibig sabihin nun, nandun na yung dalawa na nag-utos. Nag-utos ang Panginoon na Sabado ang ipangilin, nag-utos ang Katoliko na linggo ang ipangilin. Ngayon, kung pinili natin na dito tayo sa linggo, we are following the authority of the Roman Catholic Church, not the authority of God. Lininaw nila yan. Sila din ang naglinaw Dito sa Catechism Explained, page 89. The Sabbath was Saturday, not Sunday. The Church altered the observance of the Sabbath to the observance of Sunday. Protestants must be rather puzzled by the keeping of Sunday when God distinctly said, keep holy the Sabbath day. The word Sunday does not come anywhere in the Bible. So, without knowing it, the Protestants, are obeying the authority of the Catholic Church. Kaninong authority daw ang sinusunod natin kapag nangingilin tayo sa araw ng linggo?
Hindi yung authority ng Panginoon. Authority ng Roman Catholic Church. Yan ang sinasabi nila. Kaya, dapat ba na ang isang protestante ay sumunod? Hindi naman siya Katoliko. Hindi dapat. Pag sumunod pa rin siya, sinusunod niya pa rin. Parang Katoliko siya na sinusunod niya yung authority ng Catholic Church. Ito pa, number 2. Pag tayo nangingilin sa araw ng Sabat, ganito ang interpretation, no? Yung gustong ipahiwatig. Okay. Tayo ay sumusunod sa utos ng simbahang Katoliko. Di ba yung kanina? Hindi. Okay, utos. Kanina authority, ano? Tayo ay sumusunod sa authority ng Catholic Church o nagpapasakop tayo sa authority ng Catholic Church. Ito naman, sumusunod sa law of the Catholic Church. Ito ang sabi ni Albert Smith. If Protestants would follow the Bible, they would worship God on Sabbath day. Ano daw ang sabi ng Katoliko? Kung tayo daw, ang mga Protestante, ay susunod sa ating Bible, we should worship God on Sabbath day, not Sunday. In keeping the Sabbath day, they are following the law of the Catholic Church. Yan. So, pag nangingilin tayo sa araw ng Sabat, hindi ang utos ng Diyos ang sinusunod natin, kundi kaninong utos? Utos ng Catholic Church. Sabi pa dito ni Priest Bradley, it is well to remind the Presbyterians, Baptists, Methodists. Meron bang Presbyterian dyan na nakikinig? May Baptist na nakikinig? May Methodist ba na nakikinig? Christians na nakikinig? Pakinggan natin itong sabi. Ito hamon ng Katoliko. It is well to remind the Presbyterians, Baptists, Methodists, and all other Christians that the Bible does not support them anywhere in their observance of Sunday. Walang suporta daw sa Bible. Pero nagtataka ako mga Protestante, sabi nila nasa Bible. So kung pinipilit nila na kumukuha ng suporta sa Bible, na hindi naman makasuporta. Mabuti pa itong Katoliko, inaamin nila na wala talagang support ang Bible sa Sunday keeping. Pero yung mga Protestante, kasi nahihiya naman sila na baka maakusahan na sabihin, sumusunod din kayo sa tradition. Kaya gusto nilang palabasin na sumusunod pa rin sila sa Bible. Kaya alam nyo, ang ginagamit nila na teksto para palabasin na biblical daw yung Sabbath Sunday keeping. Ginagamit ba naman nila yung 1 Corinthians 16 verse 1 and 2 na sinasabi doon na ni Pablo na pagdating ko ay ang tawag doon, mag-ipon kayo ng inyong mga abuloy sa araw ng linggo para pagdating ko wala nang koleksyon na mangyayari. Ngayon, ginamit nila yon na ininterpret nila na yan daw ay yung regular daw na Sunday worship na offering. Maling-mali yun. Dahil yon ay ginagawa lang one time lang yun . Sumulat si Pablo yun kasi dadaan siya, yung kanyang maglalakbay siya at dadaan yung barko doon sa lugar na yon. Pagkatapos sabi niya, makarating ako dyan araw ng linggo, dapat mangoleksyon na kayo araw ng linggo at ipunin na ninyo. Pagdating ko ay nakaredy na kasi dadalhin ko yung tulong ninyo, abuloy nyo, dadalhin ko sa Jerusalem para tulong dun sa mga mahihirap na nape-persecute na mga na ginugutom na mga kapatid natin. So that is not a command na they have to have a worship every Sabbath day or every Sunday. Mali na interpretation po yun. Pero alam yon na mabuti pa mga Katoliko na mga pari, alam nila na yon ay hindi talaga command to keep Sunday. Hindi tulad ng mga Protestante. Pero sila, meron silang basihan bakit Sunday sila, because that is the law made by the Catholic Church. Letter C, tinatanggap pag tayo nangingilin sa araw ng linggo,
Ibig sabihin na tinatanggap natin at nagpapasakop tayo sa authority ng Papa sa Roma. Sa halip na nagpapasakop tayo sa authority ng Diyos. Okay. Dito sa Our Sunday Visitor, dated February 5, 1950, ito ay isang publication ng Katoliko. Protestants accept Sunday rather than Saturday as the day for public worship after the Catholic Church made the change. But the Protestant mind does not seem to realize that in observing Sunday, they are accepting the authority of the spokesman for the church, the Pope. Ayan. Di ba ang mga Protestante ayaw naman nilang tanggapin na yung Pope Vicar of Christ. Ayaw nilang tanggapin yun. Pero sabi ng Katoliko, kung ayaw niyong tanggapin, dapat huwag kayong mangilin sa araw ng linggo. Ang ipangilin niyo ay araw ng Sabat kasi yun ang nasa Biblia. Kapag kayo ay nangingilin pa rin sa araw ng Sabat, you are thereby accepting the authority of the spokesman for the church, which is the Pope. Yan ang sinasabi niyo. So, you are not being consistent. Yan ang sinasabi ng Katoliko. If you are consistent with your principle na the Bible and the Bible at only kayo, dapat Sabado ang inyong ipangilin. Huwag yung linggo. Kami, sabi nila, kaya naman linggo sa amin kasi hindi naman Bible lang ang sinusunod namin. Sumusunod kami sa tradition. Itong Sunday keeping is based on tradition yan, not based on the Bible. Yan. So sana maging malinaw ito at maintindihan ng ating mga kapatid na mga Protestante. Anumang sekta ng Protestante, ang dami ng mga branches yan. Kahit mga tawag dito, Pentecostals, Protestant pa rin yan. Okay, tuloy natin. Ito ang mas mabigat, Itinuturing ba ng Romano Katoliko ang pangingilin ng araw ng linggo bilang Sabat, hindi lamang bilang pagkilala sa authority ng Papa at ng simbahang Katoliko, kundi itinuturing ba nila ito na isang forma ng pagsamba sa Catholic Church na siyang sinisimboluhan ng ay-ayop? Ayan, basahin po natin ang sabi ni Monsignor Luis Sigor sa kanyang aklat na Plain Talk About the Protestantism of Today, page 213. The observance of Sunday by the Protestant is homage they pay. Tandaan natin the observance of Sunday by the Protestants is a homage they pay in spite of themselves to the authority of the Catholic Church. Tinignan ko yung word dito na homage. Ito ay ang tawag dito, yung homage kung sa normal na meaning, na without any religious connotation, is respect, paggalang. But used in a religious sense, sabi doon sa dictionary ng Noah Webster's Dictionary 1828 edition, in a religious sense, ganito yan. Homage means obeisance. Obeisance. O-B-E-I-S-A-N-C-E. Obeisance. Ewan ko kung tama yung aking pronunciation dito. That is respect paid by external action. And number 3, third meaning, reverence directed to the Supreme Being, which means reverential worship, devout affection. Reverence directed to the Supreme Being pala yun, yung homage, and reverential worship. So this is a kind of worship na yung paggalang na may kasamang pagsamba. Ayan. At kapag daw ang mga Protestante, hindi lang Protestante, pati Katoliko, ay ino-observe nila, ipinangingilin nila yung araw ng linggo bilang Sabat,
bilang pagsunod doon sa utos ng Roman Catholic Church, they are paying homage to the authority of the Catholic Church. They are giving reverential worship to the authority of the Catholic Church. They are giving itong reverence that is due to the Supreme Being. Yung reverence that is due to the Supreme Being, they are giving it to the Catholic Church. Ayan. Ganon pala yung kabigat. So nakita nyo, kaya nga, diniscuss ko kahapon, na yung issue behind this Sunday keeping is worship and authority. Dalawa ang nasasangkot doon. Na kung sumusunod ka dito, that means you are paying homage or you are paying reverential worship to the beast, the institution represented by the beast, and you are also submitting to the authority of the Catholic Church, na yun ang sinisimboluhan ng hayop. Yun, mga kapatid, yun ang mabigat na dahilan. No wonder na ayaw ng Panginoon na sumunod tayo sa hayop. Ayaw niya na tanggapin natin itong tanda. Tanggapin yung tanda means na ipangilin natin ang araw ng linggo bilang Sabat. But to do that, that means that you are acknowledging their fake authority. And you are giving them reverential worship. You are directing to them the reverence that is due to the Supreme Being. Ayan. So, tuloy natin. Ano naman ang sagot ng Romano Katoliko sa mga gumagamit sa katuwiran na sila'y nangingilin ng araw ng Sabat ayon sa utos ng Diyos, kahit araw ng linggo ang kanilang ipinangingilin, dahil ang linggo daw ay yun naman daw ang 7th day of the week. Sabi ng ibang mga protestanteng nakausap ko, hindi naman na kami nangingilin sa araw ng linggo dahil sa utos ng Katoliko Ginagawa namin ito dahil ito ang pagsunod namin doon sa paraan namin na pinangingilin namin yung araw ng Sabat ng Panginoon na yung ikapito. Kasi yung linggo, ikapitong araw naman yan Subukan mo magbilang ka ng araw. Simulan mo sa Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, Linggo. Di ikapitong araw, yun na yung sinusunod namin. Sabi nila, na yun daw linggo, araw ng linggo, ikapitong araw naman daw. Yan ang katuwiran ng iba. Pero alam nyo, sabi dito ng Katoliko there is but one church on the face of the earth which has the power or claims power to make laws binding on the conscience, binding before God, binding under penalty of hellfire. For instance, the institution of Sunday. What right has any other church to keep this day? You answer by virtue of the third commandment, or the fourth commandments for Protestant, which says, remember that thou keep holy the Sabbath day. But, sabi niya, but Sunday is not the Sabbath. Sunday is not the Sabbath. Sabi niya, any schoolboy knows that Sunday is the first day of the week. Totoo nga naman. Mas mabuti pa itong mga schoolboy. Alam pa nila kung ano ang days of the week nila. Pero ang nakapagtataka, kung minsan may mga professionals pa, na kung tatanungin mo kung ano ang 7th day of the week, sabi nila, Sunday is the 7th day of the week. Paano kaya nangyari yun? Sabi ng Katoliko, but Sunday is not the Sabbath. Any schoolboy knows that Sunday is the first day of the week, not the 7th day of the week. Kaya supalpal tayo, mga protestante, kapag mangangatwiran pa rin tayo, nasasabihin na yung 7th day of the week naman linggo yun kasi kahit pa magbilang ka, simulan mo sa Monday, magiging 7th day nga yung Sunday. Pero sasabihin na nang magpapa-exam, wrong mistake yan. Bakit? Kasi hindi naman Monday ang first day of the week
Sunday ang first day of the week. Kaya doon ka dapat magsimula ng magbilang. So, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. O di Saturday yung 7th day of the week. Kaya huwag na tayong mga tuwiran ng mali, mga minamahal. Kung meron pa dyan nangangatuwiran na ang 7th day daw is Monday. Sunday ang 7th day kasi ang first day ay Monday. Mali yan. Sabi ng Katoliko. Sabi ni T.N. Wright, sabi niya, any schoolboy knows that Sunday is the first day of the week. So how come na may teacher, may masteral, may PhD degree, nasasabihin pa niya na ang Sunday is the 7th day? Maling-mali talaga yun. Okay, next. Ano naman ang sabi ng Romano Katoliko sa mga protestante na nagsasabi na hindi daw sila sumusunod sa tradisyon ng tao, kundi sila'y sumusunod sa araw ng Bible, despite the fact na nangingilin sila sa araw ng linggo? Are they being consistent? Basahin po natin. Ito, sabi ni Stephen Keenan sa kanyang Doctrinal Catechism, published in 1857, page 101. Okay. Have you any proof that the Protestants are not guided by the Scripture? Answer, yes. So many that we cannot admit more than a mere specimen into this small work. They reject much that is clearly contained in the Scripture and profess more that is nowhere discoverable in that divine book. Give some examples of both. Sabi, yan ang question. Answer, they should, if the Scripture were the only rule, kung totoong Protestant daw tayo na ang rule of faith natin is the Bible, sabi nitong si Stephen Keenan, if the Scripture were their only rule, they should wash the feet of one another according to the command of Christ in the Gospel of John chapter 13. Yun ang hamon niya. Kasi sa Katoliko, hindi naman sila naghuhugasan ng paa. Why? Because they are following not only the Bible but tradition. Pero ang Protestant, sabi niya, sabi nila, the Bible and the Bible only. Ayaw nila yung tradition. Okay? Pero, hindi naman sila naghuhugas ng paa during Santa Cena. Sabi ni St. John, dapat maghugas ng kamay. Hindi kamay, paa. For the information ng ibang mga Protestante, kami po as a part of the Protestant denomination, ang Seventh-day Adventist Reform Movement, pag po kami nagsasantisina, naghuhugasan po talaga kami ng paa. Kaya pasado kami dito. Pag kami ang hahamunin, sabi nila, oo, ginagawa namin ito. Ayan. Tapos ano pa ang sabi dito? They should also keep not the Sunday but the Saturday according to the commandment. Remember to keep holy the Sabbath day. For this commandment has not in Scripture been changed or abrogated. Ayan. Kaya yun palang kung itong Protestante daw na nangingilin ng araw ng Sabat, araw ng Sunday, kung susunod sila sa Bible, dapat ipangingilin, hindi Sunday. At dapat maghugasan sila ng paa tuwing Santa Cena. Kaya mga Protestante na mga kaibigan at suki namin tagapakinig, obserbahan ninyo kung yung inyong simbahan ba pag nagsasantisina kayo naghuhugasan ba kayo ng kamay, paa ayon sa Bible. O kung hindi nyo alam, basahin ko John 13 verse 12 to 14, sabi, kaya't nang mahugasan ni Jesus ang kanilang mga paa at makuha ang kanyang mga damit at muling maupo, ay sinabi niya sa kanila, nalalaman baga ninyo kung ano ang ginawa ko sa inyo? Tinatawag ninyo akong guro at Panginoon at mabuti ang inyong sinasabi sapagkat ako nga. Kung ako nga na Panginoon at guro ay naghugas ng inyong mga paa, kayo naman ay nararapat din mangaghugasan ng mga paa ng isa't isa. Ayun.
Kayo naman ay nararapat din maghugasan ng mga paa ng isa't isa. Ayan. Kaya kung hindi po nyo ginagawa sa inyong church, there is something wrong in your church. Pero dito sa amin, ginagawa po namin to. Okay. Ano pa po? Dagdagan po natin na malapit na tayong matapos. Sabi dito sa The Brotherhood of St. Paul, ito ay isang trakta. Ano ba yan? Yung tratados. We Catholic then have precisely the same authority for keeping Sunday holy instead of Saturday as we have for every other article of our creed, namely the authority of the church. Whereas you who are Protestants have really no authority for it whatsoever. For there is no authority for it, for Sunday sacredness in the Bible. And you will not allow that there can be authority for it anywhere else. Both you and we do in fact follow tradition in this matter. Ayan. So ano daw po ang pagka nangingilin tayo ng araw ng linggo bilang Sabat, what are we following? We are not following the Bible, we are following tradition. So sabi niya, itong mga protestante, kahit matapang pa silang nagsasabi, the Bible and the Bible only, di kami sumusunod sa tradition. Sabi ng Katoliko, mali kayo. Ang totoo niyan, nagpapanggap lang kayo na hindi sumusunod ng tradition, pero sumusunod kayong tradition. Pareho lang tayo. Kasi yung pangingilin natin ng araw ng Sabat, hindi yan nakabase sa Bible. Tradisyon ang basehan niyan. Kaya ang ibig sabihin ng Katoliko, huwag kayo na kayong magpapanggap na ignorante kayo. Dapat malalaman ninyo, alamin ninyo, sumusunod kayo ng tradisyon katulad namin. Ito pa ang basahin ko. Ito, sabi naman ng controversial catechism ni Stephen Keenan. Sabi niya, must not a sensible Protestant doubt seriously when he finds that even the Bible is not followed as a rule by his co-religionists? Surely when he sees them baptize infants, abrogate the Jewish Sabbath, and observe Sunday for which there is no scriptural authority, when he finds them neglect to wash one another's feet, which is expressly commanded, and eat blood and things strangled, which are expressly prohibited in Scripture, he must doubt if he think at all. Should not the Protestant doubt when he finds that he himself holds tradition as a guide? Yes, if he should but reflect that he has nothing but Catholic tradition for keeping the Sunday holy. Ayan. Talagang idinidiin talaga nila na yung pangingilin ng araw ng Sabat ay pagsunod sa tradisyon, hindi pagsunod sa Bible. Kaya magising po tayo mga kapatid, no? Huwag po tayong magmamangmangan. Tayo po dapat magising tayo sa katotohanan. Huwag tayong pumikit sa ating mata. At ano ang sabi ng Panginoon sa mga sumusuway sa kautusan ng Diyos at sumusunod sa tradisyon? Basahin po natin dito sa Mark chapter 7 verse 5 to 8. Kaya tinanong siya ng mga parisyo at ng mga guro at ng kautusan, bakit hindi lumalakad ang mga alagad mo ayon sa mga kaugalion o tradisyon ng mga matatanda? Subalit kumakain sila ng tinapay na hindi naghuhugas na natatanging paraan ng kanilang mga kamay. Sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, tama ang pagkahayag ni Isaias patungkol sa inyo. Mga mapagpaimbabaw, ito ay gaya ng nasusulat. Iginagalang ako ng mga taong ito sa pamagitan ng kanilang mga labi, ngunit ang kanilang mga puso ay malayo sa akin. Sinasamba nila ako ng walang kabuluhan na nagtuturo ng mga turong utos ng tao. Ito ay sapagkat iniiwanan nila ang utos ng Diyos at inyong pinanghahawakan ang mga kaugalian o tradisyon ng mga tao tulad ng paglubog sa natatanging paraan ng mga banga at mga saro. Marami pang ganitong mga bagay ang inyong ginagawa. So malinaw mga kapatid na yon palang pagsunod ng tradisyon
at dahil sa pagsunod tradisyon ay itinatakwil na yung kautusan ng Panginoon. Pag ganito ang gagawin po natin mga kapatid, malinaw ang sabi ng Biblia na ang ating pagsamba ay mahuhulog na walang kabuluhan. Hindi po tatanggapin ng Panginoon yun. Ibig sabihin, ang mensahe na ito, sinasabi ng Panginoon, magbago na tayo, magsisi na tayo. At alam ko, hindi ko kayo sisisihin mga kapatid, kung kayo man po ay nakagisnan ninyo yung pangingilin ng araw ng linggo bilang Sabat, hindi ko kayo sisisihin sapagkat hindi nyo alam. Pero ngayon po, pinapaalam na ng Panginoon sa inyo. At huwag kayong mag-alala dahil may pangako naman ng Panginoon, kasalanan man yun na ginawa nyo, sapagkat totoong mabigat talaga na kasalanan laban sa Panginoon yan. Dahil itinatakwil ang kautusan ng Diyos tapos sumusunod sa tradisyon ng tao, yan ay mabigat na kasalanan, pero pinapatawad po kayo ng Panginoon. Bakit? Sabi po ng Acts 17 verse 30 and 31, "And the times of this ignorance God winked at, but now commanded all men everywhere to repent." Yan po ang pakiusap ng Panginoon. Huwag ko yung mag-alala, pagsisihan nyo lamang yan, pinapatawad kayo ng Panginoon sapagkat ginagawa ninyo na hindi nyo nalalaman. Pero kung matapos na inyong nalalaman, ipagpapatuloy pa rin magpatuloy kayo doon sa mali na gawa ninyo, ay pananagutan nyo talaga yan sa Panginoon. Kaya ako nakikiusap na huwag na tayong magpatuloy doon sa kamalian. Anumang kamalian na yun, tanggapin natin, aminin natin sa harapan ng Panginoon, at ang Diyos ay magpapatawad sa atin. At ituwid natin yung mga mali natin, at sa halip na sa tao tayo sumunod, doon na tayo sumunod sa Diyos upang ang ating pagsamba, panalangin ay magiging kaaya-aya sa harapan ng Panginoon at katanggap-tanggap at hindi mahulog na walang kabuluhan. Ito po ang mensahe ng Panginoon para sa atin, sa bawat isa sa na nakikinig ngayon, at magandang gabi po at salamat sa inyong pakikinig. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, sa kaitaasan po ng mga langit, salamat sa pag-ibig ninyo sa amin. Salamat po sa mensahe ninyo bigay na nawa po ay inyong isulat sa kailaliman ng aming puso at laging ipaalala. Tulungan nyo kami na umiwas na kami, huwag na kaming sumunod sa tradisyon ng tao, kundi piliin namin na sumunod sa inyong kautusan, maging tapat. Patawarin nyo nawa po kami. Tawarin ang lahat ng mga nakikinig po dito sa mensahe na ito sa kanilang mga mali na ginawa noon sa pagsunod ng tradisyon. At tulungan niyo po sila na magbagong buhay sila at huwag nang patuloy na sumuway pa, kundi magsimula na sumunod sa inyong kalooban. Itong aking dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Okay, magandang gabi sa inyo lahat mga minamahal na mga kapatid. Maraming po salamat sa inyong pakikinig, sa inyong walang sawa na pagsubaybay sa ating programa. Ang Diyos po ang magbigay sa inyo ng pagpapala at naway tulungan nyo kayo na lumago sa inyong pananampalataya at mailayo sa kapahamakan. Itong aking huling mensahe sa inyo ngayong gabi. Maraming salamat.